So, ang purpose sa fellowship is para mahimo tang disciple, mahimo tang committed. Ang purpose sa disciple, sa atong mga program, para mahimo tang minister. Then, ang purpose sa ministry, in the process of time, mahimo tang core. Kay ang strength sa church, wala naka-base sa numbers. Ang strength sa church, naka-base sa obedience. Ang strength sa church, nagabase sa mga leaders. Kung adunay 500 congregation, duha lang ang leader, that is a weak church. No? So, ang size of the church is based on leaders. Pila kabuk leader sa church. Okay? Not in numbers. Okay. So, ang vision nato, the very goal sa atong fellowship, without vision, people perish. Ang atong target is to reach the ultimate goal, the two greatest which commanded by Jesus Christ, ang Matthew 22 and Matthew 28, nga love the Lord your God and go and make disciple. And that is the 5 purposes of the church. And this is how the church operate. Worship, ministry, evangelism, fellowship, and discipleship. Ang atong cycle, ang operational, ang gitawag na to operating system, diha lang ga-flow all the time. Okay? So, ang atong levels of commitment nagataas nga nagataas until such time, manghigala, we are here to please the Lord, worship, service, evangelism, fellowship, and discipleship. Nasabtan ba nato to last meeting atong gisgutan? Amen. I hope no nakatabang to sa tua. Okay. So, lailahi man tag gitawag nato response. Okay? Lailahi ta manghigala og struggles og battles sa life. Matud pa sa usa ka doktor nga akong nastorya. Ingon siya, nganong ang uban nga doktor mo resita mag generic nya ikaw di ka musugot og generic nganong branded man gyud. Sa tanang doktor siya lang ang pinakaganahan na kung iksak nga tubag. Matud pa niya, ang problem wala sa tambal. Ang problem kung ang lawas mo respond, no? Naaday mga lawas nga di madutlan og generic. So matud pa niya, no? As long as ang pasyente mo dawat ang iyang lawas sa generic, then mo effect sa iya ang tambal. The same food, no? Ang word of God. Lahi-lahi tag conviction. Ang uban miingon nga, wa ko kasabot sa wali. Ang imong katapad miingon, grabing conviction nako. So meaning, no matter unsa kapangit ang magwawali, kung humble ang imong heart, God will anoint His words. So depende sa respond. Okay? Sa Luke chapter 8, nag-share si Jesus Christ sa parable of the seed, and nasayod ta nga 3 out of 4. No? Isa lang ang ni-survive nga gingon ni Jesus Christ, good ground. Okay? Sa upat nga imong shiran o walihan, tulog yun ang medyo lisod pasabton. Okay? So, ang levels of commitment po diri sa church, okay? Balikon nako, walay shortcut. Naghimo ta, niabot ta diri sa church, started from the community. Ang atong goal is nahimo tang worshiper. Human nga nahimo tang worshiper, gina-encourage ta hangtod nahimo tang minister through sa mga evangelism o atong mga gathering until such time maabot nato ang pinaka-target, no? Nga mao na siya gitawag commission ni Jesus Christ, make disciple. Okay. So, padayon ta. So sa phase 1 nga itong gisgutan, okay, from community to crowd, which dirita nag-start, everything starts here. Okay? Gahapon, naghimo ta og crusade. So, appeal siya. Kay, community is the people around us. Na mga tao diha nga ilang kinabuhi, giguba sa yawa, napoy mga tao diha nga unchurched, kanang word nga unchurched, wa pay church. Ang uban nagbitbit og parental faith, no? Mo ni akong relihiyon, no? Jehovah ko, iglesia ko, Katoliko ko, pero
Parental faith to. Faith pa lang to sa ilang parents. So pag abot dito mga higala, they are community and the program of the church sa 5 purposes is evangelism. The very reason nga nung nag-evangelize ta para dadon sila sa worship. Walay laktaw. Okay? Tananta ni abot sa church. Ang atong very purpose is ang community ma-convert to crowd. Okay? So kung ma-convert na ta sa crowd, diri sa worship, no? Diri na pod ang first baseman diha na pod magsugod ang lahi na pod nga program para dadon na pod ta sa second base. Kay ang purpose na pod sa worship, dadon na pod ta sa fellowship. So ang worship, meaning, mao ni ang time nga nakaabot ka sa church. Mao ni ang first base. Pagsulod nimo diri sa church, naniid pa ka, nagunahon na ka unsang oras mahuman, no? Asa ang CR. O manay mga instinct pag abot nimo sa church. Naba kay makikila-ila sa quadri, naba kay moduol sa quadri, no? Last meeting, no? Naay nagabisita diri nga medyo naitato ang lawas, murag bugoy-bugoy pod, no? So, gamitan nato nig ka na ang gitawag nato wisdom kay sa evangelism, we are trying nga ang community ma-convert sa crowd. Nga ang atong evangelism ma-lead siya into worship. Anak po na kong asawa, kinahanglan na muduulo siya. Iya din gihunghungan si Brother Edel. Giagbayan din ni Edel. Uy, na-attract siya. Naman ay parihan ako dari. No? Nakaingon siya, naar mo ay parihan ako dari. Ining abot niya dari, si Edel na po'y pangitaon. Nakita ninyo na we attract kung kinsa punta. So, dinihi manghigala, ang atong part 2 karon, ato na pong studyhan karon is how we convert or unsaon na to pagdala sa community to crowd. So, mao ni ang tanang nag-pioneer. Okay? Ato ding acknowledge ang atong mga missionary karon, no? Sa mga wa na kaila. Kauban na ron ng missionary sa Thailand, si Pastor June, o si Sheng Hong Ko. Palakpakan nato sila. Amen? Ato pong i-acknowledge si Pastor David o Sister Elaine sa India. Ato po silang palakpakan. Amen? Wala pa si Alon? Wala na naman to the other day. Nasa gawas? Ay, nag-revival day siya. Okay. So, kaning ato ang mga missionary, mga higala, pag abot nila sa ilang community, okay? Pag abot nila dito sa lugar, no, kung mga tao dito mga higala, wa kailas Ginoo, daghan silag strategy. Unsay gihimo sa atong mga missionary? Naghimo silag English club. Mo ni sila ni Pastor Kenneth, no? Nagtudlo sila dito English. Libre nga English club. Nganong libre man ang English club? Kay basta dili libre, wa may mo attend, no? Mahal man dito magtudlo og English club. Nya kabalo na ka sa Vietnam, ang mga tao dito gusto makakaton og English. Pero strategy. Okay? Kaya nga naman, para kining mga tawhana madala sa worship. Okay? Para na to sila masulod sa second level of commitment. Balikon ako, kanang ring diha is the level of commitment. So, unsaon nila pagtuglo sa English? Ang ilang English about Jesus Christ. Ang ilang mga English subject, Bible tanan. O di, sa'yo nakaayo, no? So, praise God. So, gidala ni Pastor Ken, ambot English Club yapon sa Thailand. O, sa Thailand, gidala ang mga tao dito sa English Club. So, mag-attend na sila. Unsay tawag sila ha? Crowd. Then, pag-attend nila, no? Naanapoy lahi nga mga program para mahimo silang congregation. Okay. Nasabtan ba ninyo? Okay? So, para siya wala mo direct na ministers, walay ready-made disciples. Ang command ni Jesus Christ, make disciples. So, makita nato mga higala, pag mahimo na siyang congregation, meaning na siya gi-acknowledge nga home church. Na siya regular ga-attend nga place. Okay? Until such time,
Maghimo na pug program ang church para mahimo na pud siyang committed. Sunod, from committed, mahimo siyang core. Pag mahimo ng core, karon, si Pastor Ramon Hongko, si Pastor Kenneth, namalik na diri. Vietnam, Thailand, naa na sila diri karon. Hapit namin na kumpleto diri. Kaya nga naman, naanay levels of commitment nga naabot nila sa sent out. So pagbalik ni Pastor Ramon diri, naana siya gibilin. Okay? So si Pastor Kenneth, ang iyang gibilin, ang iyang mga convert dito, kabalo ba mo? Naana diri karon, nagwalis kalinan. Nag-revival sa kalinan karon. No? So makita nimo manggagala. Take note ha, engineer to. Ano sa ganito siya? Civil? Murag civil. Civil engineer? Imagine mo ng Vietnam, civil engineer, bag-ulang nag-resign, kay mag full-time siya. So kana, gikan siya sa crowd, nahimo siyang congregation, nahimo siyang committed, nahimo siyang course, sinaligan ni Pastor Ken, no? Nahimo siyang disciple, dayon, niabot na pud siya sa target. No? Naigo na pud ang target, ning biyaan pud sa Pastor Ken, balik na pud diri. Ato na po siyang gilans out dito sa Taiwan unta, naggira man. May namang sige gira, no? Para managhan mi diri. Okay. So, hallelujah. Si Pastor Judy, ato na po ning ipadala sa India. Karong Wednesday ang flight, no? Mularga na siya. Pagtugpa niya dito, ang Ginoo ning tugpa na pod sa India. Ana niya ang atong cycle diri, no? At least nakasabutang nga wa ta ni anhi diri sa church, no? Para lang mutabang tag pagwapo sa church. Niyan hita diri para ma-serve ang atuang purpose. Okay? So, din ako na ma-explain ang atong gisgutan niya last time. Okay, matud pa ni Solomon. Sa Ecclesiastes chapter 10, verse 10, okay? If the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. Sa Bisaya, klaro man kayo na, no? Kasabot pampod siguro tana. Kung habol ang imong atsa, o dili mo kini bairon. No? That's the wisdom from God. Mangusog kagayod ug maayo sa paggamit niini. So, ang lesson diri, gi-apply ni Solomon ang word wisdom. Ingon siya, apan, okay, kung may kaalam ka, makatabang kini. So, ang lesson diri, mao ka na nga importante nga may kaalam. Kay kung walay kaalam, no, grabe nga effort. Kung magpaputol kag kahoy nga habol, mubunal pag ka-50 ay maputol. Pero kung nakay wisdom, no, isa ka oras kang magbaid. No? Isa ka oras kang magbaid. Ang imong silingan nga habol, sige nagputol. No? Pwede na kang magtaguhi-taguhi diya. Pero inikahait na ana, 5 lang nimo kahampak, putol na. Siya, kasagatos na. So, ang imong effort, na-consume na pag-ayo. Now, we are talking about community to crowd. Unsaon na to pagdala sa community ngadto sa crowd. Ingon din soul winning requires dedication and skills to make it grow. So makita nato, it requires skills. Okay? Ang pag-soul win, ang pag-reach out, gamitan siya wisdom. Dili pwede manghigala nga pataka lang tagtira. Dili pwede manghigala nga ngabig tagkalag nga wa nato gigamit pod ang kaalam gikan sa Ginoo. Sa Matthew 25, ang giingon sa Ginoo, 1 talent, 2 talent, 3 talent, according, no? According sa iyang kapasidad. Manay giingon ni Jesus Christ. According sa iyang availability or ability. According sa iyang ability nga gihatag sa Ginoo siya. So, in other words, kung mga bigtag kalag, naapod siya gitawag na to right process using wisdom. Now, tanaw na to ang word ni Paul. Nganong si Paul nahimong malampuson
sa iyang church planting, soul winning ministry. Muning gingon ni Paul, 1 Corinthians chapter 3 verse 10. By the grace of God has given me, I laid a foundation as, unsay gingon diri, wise builder. No? Sa Bisaya pa na, hanas. No? Hanas nga mangulo sa mga panday. Purman. No? Maayos siya mo construct, strategic. Kabalo siya sa mga sukod, dimensions, distance. Kung gamiton na to ang analogy sa panday. Ingon diri, and someone else building on it, but each one, muning word ni Paul, should build with care. So makita ninyo, no? Nganong si Paul effective sa iyang evangelism or soul-winning ministry? Kay si Paul manghigala, wise, strategic. Imagine, no? 1/3 of the New Testament, si Paul ang nagbuhat, nagsulat. Nga wa man ta siya nakauban ni Jesus. Sila Pedro, sila Juan, 3 years naguban-uban kay Jesus. Pero nganong halos tanan sa New Testament, dili man si Pedro ug si Juan ang nagsulat. No? Okay? So makita nimo according to his ability. Tungod kay si Paul manghigala, ko ana tug background, no? Intellectual si Paul. Naa siya'y kaalam. Okay? Samantalang sila Pedro mangingisda. Nakakatawa ko sa gingon ni Pastor Kiko nga, how many times you forgive? Pag ingog 70 times 7, wa katingog si Pedro. Kiwa siya kabalo pila ang 70 times 7. Tama ba? Para sa kuha, tama ba? Bisan ganing uban sa inyo, Adri Karo, kabalo. Unsa na lang tong mananagat? Pag ingon ni Pastor nga wa katingog si Pedro, wa siya nagunahuna ba nga, bitaw no, pasaylon, wala yung hunahuna, pila ka ang 70 times 7. Okay? So makita nato mga igala, nganong si Paul daghag sinulat, kay ang ginagamit sa Ginoo naapoy kaalam at the same time. Ang point diri is, God will use you at your level. Okay? Kung doktor ka, gamiton ka sa Ginoo sa imong level. Okay? Kung panday ka, gamiton ka sa Ginoo sa imong level. Kung negosyante ka, kung asa ka dapit, no? Matod pa ang 2 talents ma-double na according. Giingon sa Ginoo, ma-5 man or ma-2, isa lang ang conclusion sa Ginoo, well done. Pareho rang well done. Okay? So, Paul was an expert at building churches. Okay? So, mao day na no nganong giingon ni Solomon nga kinahanglan ang wisdom is sharpen, kay ang atong vision kinahanglan siya i-re-energize. Matod pa, i-recharge. And our skills sharpened on a regular basis. This is the reason nganong naatay conference. This is the reason nganong naatay adult Sunday school. This is the reason nganong naatay mga discipleship, mga trainings. Kay nga naman, kinanglan siya i-sharpen. Kinanglan siya bairon. Okay? So, tanaw na to ang word ni Jesus Christ, Matthew 10:16. I am sending you out like sheep among wolves, therefore be wise. Grabe, no? Ang disciple, okay, adtom dito sa barangay, iwali ang pulong sa Ginoo. Timani nga inyong palibot mga lubo na. Ingon din si Jesus Christ, be wise. Okay? Be wise as a serpent. Be innocent as a dove. Gamitan daw wisdom ang soul winning. Now, akong gitanaw, nganong serpent ang gigamit? Kaya ang bitin di ay, kusog day na silang analysis, no? Ila sang analyson pag-ayo, kung kanang ilang tukbon, masakto ba silang tiyan o dili? No? Ila sang, before day sila mo attack, ila sa dayong studihan, no? Ang ilang gustong tukbon. So muna ingon si Jesus Christ, sa Proverbs chapter 11, verse 30, ang bunga sa matarong, maoy, usa ka kahoy sa kinabuhi ug ang maalamon, no? Take note, ha? Ang word ba ni Solomon is a wisdom from God. Ingon dito, ang maalamon makadani ug mga tao. Nakita ninyo? To convince the person, you need wisdom. Okay? To convince the person, you need wisdom.
Lisod kaayo manghigala, mo convince ka sa tao gamitan ning pangpaputi, pangpahami sa nawong nya imong nawong di hamis. Ay, nako, sultian ta ka. Bisan pag libre pa ng ointment imong ihatag, di gina mo dawat. So, but pasabot sa word nga wisdom, no? Gamita pod imong una-una. Pero sultian ta ka, bisan pag toothpaste na ibalhin nimo sa lahi nga sudlanan, unya ang nawong hamis kayo imong suguon, pabaligyan ng imong toothpaste. Wa siya kabalo nga toothpaste iyang gibutang siyang naong. Nganong nakonbinsi siya? Kay tungod ang iyahang salesman na ay gwapog dagway. So makita niyo mga galang, gigamit diri ang maalamon makadani og mga tao. Okay? So diri sa church mga gala, matod pa ni pastor, di siya musugot nga mag-outreach nga way mag-uban nga pastor. The very reason is sometimes ang mga disciple nagawali nga walay wisdom. Naga-reach out nga walay wisdom. Okay? So, inana ka importante. Si Paul, kuha na to gamayng background si Paul. Acts 23 verse 6. Okay? Niabot si Paul sa hukmanan. Ato ilailahon gamay, kinsa ni si Paul. Ingon si Paul, mga igsuon, ako usa ka parisiyo. Tanawa, pag maparisiyo ka, in Bible times, di basta-basta may imong parisiyo. No? Nag-agi kag daghang mga seminar. Dapat nakamemorize ka sa Torah. Unsay mga balaod sa Torah. Okay? Unsa man ang Torah? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kanang mga libro ni Moses mangigala, na ay mga balaod, 613 ka balaod ang naa sa sulod diya. Memorize nimo na pag mahimo kang parisiyo. So si Paul mangigala is full of wisdom. Mo din na manghigala nga sa evangelism, lahi-lahi og approach. Lahi-lahi og stroke. Na-stroke ni John the Baptist nga sa iyang pagwali confrontational, no? Si John the Baptist pag muwali diretso-diretso, pero si Paul ang gigamit ni Paul intellectual. Now na tong Acts 23 verse 6. Ako usa ka Hudiyo, okay? Na tao sa Tarso, ang sakop sa probinsya sa Sicilia. Ako dinhi, okay, nagdako sa Jerusalem, nagtuon ako dinhi, og maestro ko si Gamaliel. Grabe, no? Akong gilantaw, kinsa ning si Gamaliel. Si Gamaliel, manghigala, isa sa mga labaw. Okay? High Jewish court, mga ilado, mga, matod pa, Bible school teacher, matod pa ni Paul, no? Nga si Gamaliel was a Pharisee as a respected teacher of the law. So, ingon si Paul, huwag mo kaila sa ako. Ako rin yung version na. Dili na nakambugiro si Paul. Ingon pa ni Paul, no? Kanang si Gamaliel, kanang nailan nyo diya, maestro ko na. No? Ateneo graduate ko. No? Muna'y word ni Paul. Gipailaila niya, kinsa siya. Yan siya, natudluan ako sa hingpit. So makita nimo manghigala, no? Number 1, si Paul was a son of a Pharisee and trained as a Pharisee. So grabe ang missionary work ni Paul. Grabe ang iyang church planting effective. Kaya nga naman, if you observe sa New Testament, na ko i-highlight diya, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, kana, person man na. Pero kung lugar na, Galatia, Efeso, Pilipi, Colosas, mga lugar na. That is the churches nga gi-pioneeran ni Paul. Mauna ang mga church nga natukod ni Paul. Si Paul ang nag-church plant tanan. Imagine ni mo na ang church planting. No? So, God will use you at your level. Si Paul gigamit sa Ginoo sa inanang pamagi kay maunay gihatag sa Ginoo nga level para siya. Okay? Si Pastor Ramon, Cagayan, paghuman sa Cagayan, Thailand, no? Paghuman ani, basig sa Sodom and Gomorrah na po ni sila ilan sa out. Nawata kay balo kung asa sila ibutang sa Ginoo. So, ayaw mo ka-surprise nga ang atong church, missionary church gita. Kaning mga flags inyo nakita diri? Kana mga flags. Naabot na ginato ang target. Naabot na ginato ang level. Salamat sa inyong support. No?
Sa una, di pa nato na kaya. Ang kaya malansautan sa unang panahon, toril, panabo, no? Ang among mga bangko sa una, ratan, gamay ra kay mi manimba. Pero kay ang atong church nay goal, nay target, no? Atong gisgutan last meeting nga we are a church with a vision. Dili ta pwede magbasketball nga walay ring, naa gitay goal. No? Di ta pwede nga mapariha ta sa ubang church nga magsigilag dribble nga way padulngan. So, ang lesson nga makuha nito diri si Paul, nganong si Paul grabig accomplishment. Kay si Paul manghigala is gifted, talented, intellectual. Okay. At the same time, kita pod. Basig nagtuo mo manghigala nga ang Victory Chapel para lang sa mga way trabaho. No? Ang uban sa tuadri mga professional. Ang uban sa tuadri mga negosyante. Ang uban sa tuadri mga higala, mga nagtrabaho call center. God will use you at your level. Okay? So dili mo multiply, dili mo lapad ang church kung dili ta mag-evangelize. So God expects both faithfulness and fruitfulness. Ang Ginoo nangandoy gyud nga ang church magabunga. Okay? The church must bear fruit and grow. Okay? Kung imong basahon ang Luke chapter 13, nay parable dito, nag-ingon si Jesus Christ for 3 years. Ingon siya, nagbalik-balik ko diri, pero wa gyud bunga. Kung ang Ginoo mo bisita sa atong life, wa sa naglantaw sa kabaga sa dahon ug sa kadako sa kahoy. Daghang panahon ukayon ta sa Ginoo para pangitaon kung nabatay bunga. Okay? So the same with sa church. Now, ingon siya diri. So, ingon sa Bisaya, no, nadia sa English. Ingon sa Bisaya, og midugang pagsulti sa Jesus. Busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon ko gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao makahatag og maayong mga bunga. Ato ning gamayng sabton. Kung ang atong kaming tanan sa mga pioneering ministry, nagsugod mi sa attendance nga isa duha. Kay nga naman, among asawa dan isa naman. Pag malibang ang anak, wala na kay attender. Muna ingon silingan na buang ng pastoran ni nagwaliway tao. Okay? So nagsugod tanang nagpioneer nga isa duha. Ang lesson diri is that kung sa napulo ka attender, di ni mo kayang atimanon. Ang Biblia nagaingon, kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa tao nga makahatag og maayong mga bunga. Matag usa ka kalag gipakamatyan sa Ginoo, gibiyaan ginyang 99 para sa usa. Ang usa lang kakalag ang tibok langit naghudya ka. Karon nay usa ka kalag gipadala sa Ginoo dinhi. Unya dili natuna atimanon. Ang Biblia nagaingon, kuhaon na sa Ginoo dad-an dito sa church nga kaya siyang atimanon. Okay? So, makita nimo ang prinsipyo manghigala nga ingon sa Ginoo, God will be taken away from you. Okay? The kingdom of God will be taken away from you and given to the people who will produce fruits. So, naay mga churches manghigala nga wala nagabunga. Unya, mamatay lang sila dito. Unya, mahimo lang silang pandamay sa uban nga nagkabit-bit ang pangalan sa Ginoo at stake sa ilang life. Mao nang reason nganong daghan pud diri gikan sa laing mga churches. Kabalo ba mo nga kanang inyong pagkaabot diri dili na siya aksidente? No? Gikan mo ko sa laing church. It might be kay diri ka pabungahon sa Ginoo. Kay ngano? Nagdako sa Picas Church ko pero pag abot ako diri mo ko na pastor. Probably tungod kay nakita sa Ginoo nga mas diri ko mubunga. Okay? So the church must bear fruit and grow. Kanang word nga fruit bearing sa church naabaya sa evangelism. Take note, matud pa ni Pastor Wayman Mitchell, the presence of the Father. Ang presensya daw sa Amahan, kanunay naa, basa na ay bagong ipanganak. So kung ang church, walay bagong bata, why excitement?
Tanaw niyo mga tigulang excited sa apo. Di ba? Na-excitement? Tanaw niyo mag-asawa excited sa baby. Basta naay baby, naay excitement. So kung walay bag-o diri sa church, no, masigig tanaw sa inyong mga dagway. Na pa ni utang ko, pa ni kabayad ba? Kani sigilig kanta-kanta ni bakiro kay ni. Wala na, wala excitement. Di ba? So, diri mga higala, natay gina-encourage, natay gina-follow up. Okay? So, ang success baya sa business, na baya sa marketing. Pag wala baya marketing, patay baya ang negosyo. Okay? Bisag, unsa, katong na ako'y shop sa una, na ako'y amigo nga nagsundog sa kuha, kay na'y konsehal nag-finance, grabe sa boulevard with cutting ribbon pa. Ang problema, wa say customer. Sirado, 3 months lang, gi-consume ang deposit, wa ka-survive. Kaya wa siya marketing strategy. Pero katong nagpalit ko solar sa ilah ni Brother Mark, ilahang pwesto, perting gamaya na, murag nasa ilah mo sa hagdanan. Pero ang ilang sales report, tag-milyon. Usa lang katao. Solar lang. Naku, unsa may technique nga, di halos di mga wagi ko katuod. Libog ko sa inyo, ang ilang gingon, naggastos sila 35,000 para lang sa ilang marketing. No? Sa ads lang. Sa ilahalang pag-boost. So, ingnana po di ay, kay kung ang kulto mo bunga, no? Nakakonbinsi ganing mga NPA nga mupuyo sa bukid, biyaan ilang pamilya, but pasabot, kung naa ang Ginoo, mas makakonbinsi po ta. Pero matod pa ni Solomon, use wisdom. Okay? So, reaching out the community. Matthew 15:24, unya mitubag sa Jesus, gipadala ako ngadto lamang. Kabalo ba ta nga si Jesus Christ dili nato Ginoo? Ginoo lang siya sa mga Hudiyo. Muna nagpakamatay sa para sa mga Hudiyo, nanaog sa gikan sa langit para lang sa mga Hudiyo, mga Gentile man ta. Okay? Muna nag-ingon manghigala sa Romans 3:23. Nakalimot 1 John chapter 1. No? Ingon dito, kay wa man mo na noo, then apilo na lang natong uban. So, salamat, napiskan tas panalangin. So, the same with, no? Naay specific place. Kung gamitan natong wisdom, kabaluta, asa tadapit ibutang. No? Naay mga specific place. Ingon dito sa Galatians 2:7, imbes nga mudugang sila sa akong gitudlo, giila nila nga ako, si Paul man nag-ingon ani, mao ang gisugo or gitugyan sa Dios nga magtudlo sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo. Tanawaran ninyo, ang mission ni Paul dili para sa mga Hudiyo. Ang iyang mission para sa mga Hintil. Dito siya gi-assign sa Ginoo. Ang mission gihatag sa Ginoo siya para didto. Sama usab nga si Pedro gitugyan, gi-assign sa pagtudlo ngadto sa mga Hudiyo. Uy, kuya din yung ginuna, din nila ilahi, din yung ganun. No? According sa imong skills, according sa imong assignment. Kung naihawd mag-minuslim diri, no? Hawd ka musturyag minuslim, ay nanginahanglan ta na. Kay watay ipadala dito mga galas tawi-tawi. Wasin ikaw ang gamiton sa Ginoo. Joke lang na. Pero napoy gamayng reality po diha. Okay? Sa pagpangabig og kalag, because we are talking about community to crowd. Unsaon na to pag-propagate? Unsaon na to pag-win? Okay? We use more than one hook. No? Walay usa ka taga nga ang tanang isda makubit. No? Walay one hook fits all. Okay? No single church can possibly reach everyone. It takes different churches to reach all kinds of people. So, but pasabot manghigala, no? Na yung mga taong di gustog saba, adi gina sila dito na ibutang sa Ginoo sa mga sa mga silent night food, no? Na po yung mga taong mga warprek po kayo nga mga basig di na sila para diri. Kaya nga naman, variety. God loves varieties. Lahi-lahi tag personalities, cultures, uban pa. Muna ingon diri si Jesus Christ sa Matthew chapter 10, sa wala pa palakwan ni Jesus ang 12 ka apostoles, gimanduan niya siya. O, tanaw instruction sa Ginoo, ayaw kamo pag-adto sa mga dapit nga dili Hudiyo o sa mga lungsod sa Samaria. So makita niyo mga higala, dapat kabalutakin sa gyud ang atong target.
Okay? Asa ka komportable nga makakabig og kalag. Okay, wide ni siya nga subject. Dili na to padayunon pa na to ni next meeting. Ingon dito sa mga dapit nga dili Hudiyo, adto hinuon kamo sa mga kaliwat ni Israel. Ang point diri manghigala is naatay asa ta nga lugar mo fits in. Okay? Okay, lampas naman dito sa time. Palakpakan na to, tubuhin nga Diyos. So next